Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga din po, Father. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging ganap sa banal na pagdiriwang. Lahat po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa inyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon na maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapiligid sa lungsod nang dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan sa palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsam pa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at 1,000 dalubhasa, ang mga panday na pawang matitupuno at angkop na maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedekiyas ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa tugon po sa salmo, dahil sa ngalan mo poon, iniligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iniligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig sa dami ng patay, walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapagilan niyong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyong galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo poon, iniligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming mga magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iniligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoon Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iniligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malalakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa parokya at pambansang dambana
ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon pong umagang ito ay kasama natin sa banalang pagdiriwang na ito na siyang nagdiriwang ngayon si Father Toti. Tama, Father. No? Siya po ay taga Diocese of Legazpi. Siya po ay nagmi-mission sa Aruba. Yan ay dating bahagi ng Netherlands. Tama po ba, Father? Yan, para siyang isang malaking isla. Siya po ay doon nagmi-mission at siya po ay isang Bicolano. Yan. So, taas po ang kamay ng mga Bicolanong nasimba ngayon sa National Shrine. Oh, marami din. Ano po? Welcome po sa inyo dito sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Ating tingnan ang mga pagbasang ating napakinggan. Sa unang pagbasa, dito ating natunghayan mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Pero atin munang tingnan na ang covenant ng bansang Israel, yung kanilang, yung pangako ng Diyos sa bayang ito, yung kanilang kasunduan. Ang sabi ng Diyos, ako ang inyong Panginoon, kayo ang aking bayan. Ako lamang ang Diyos, wala nang iba, pero kayo ang aking bayan. Pero yan ay nakalimutan na ng tao, no, ng mga Israelita pagdating ng panahon. Kaya pag nakalimot sila diyan, anong ginagawa ng mga Israelita, ng mga Hudiyo? Pumapasok sa buhay ng kasalanan. Nakakalimutan nila ang Diyos at nakakalimutan nilang sila'y bayan ng Diyos. Kaya sila'y napasok sa kasamaan. Pero bakit sila sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan? Sa mga Diyos-Diyosan. Dahil, halimbawa, ang mga Hudiyo ay nakakapangasawa ng ibang lahi. May ibang paniniwala. Magkakaanak yang mga yan. At hindi na maipamamana itong kanilang covenant na ito. Kayong aking bayan, ako lamang ang inyong Diyos. Di na maipamamana sa mga anak, makakalimutan na. So ang mga batang ito, nakakalimutan nila ang Diyos. Anong gagawin sa buhay? Magkakamali, magkakasala. Tapos sisibol dyan ng hari. At dito, makikita natin si Haring Joaquin. Siya'y naging makasalanan. Pag nagkasala ang bayang Israel, ito ang cycle. Pag nagkasala, anong gagawin ng Diyos? Parurusahan. At ang parusa, ipatatapon, matatalo sa mga digmaan. Kita natin na nangyari sa kanila. Sila'y naging bihag sa Babylonia, no? Sa mahabang panahon. Dahil sila'y suwail, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero ang Diyos, hindi nababali sa kanyang pangako, kayo pa rin ang aking bayan. No? Hindi nababali ang Diyos dyan. Pero ang tao, nakakalimot, no? Ang isang pamilya nilang dating matatag, matibay, pag nakalimot sa Diyos, naguho. Bakit nakakalimot sa Diyos? Kaya na sinabi ko kanina, yung dating kanilang mga ninuno, yan yung matitibay, ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Nung magkaanak, nung sila'y makapangasawa ng ibang mga may paniniwala, nasisira ang kanilang pamilya. Tingnan ninyo sa panahon natin, kahit sa ating panahon ngayon, matibay ang itinatag na pamilya ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang. Pero tayo'y marami sa pamilya natin makapangasawa ng may ibang paniniwala. Ang ibang ay walang Diyos. Ibang ay walang respeto. No? Kaya yung mga ina nagagalit sa kanilang anak, bakit yan ang pinili mo? Walang paniniwala sa Diyos. Kaya nangyayari sa pamilya, nagiging wounded, nagiging broken. Kaya bumabagsak. No? Yung pundasyong matibay, dati, ngayon ay nawawasak, nagkakawatak-watak ang pamilya. Dahil nakakalimot sa Diyos. Tingnan ninyo ang mabuting balita na ating napakinggan. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, no?
na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, Lord, Lord, ay makakarating sa langit. No? Sapagkat alam natin na kapag ka ikaw ay, ang pamumuhay mo ay hindi maganda, no? Oo, araw-araw, nagdadasal ka nga, pero ang kaibuturan naman ng nasa kaloob-looban naman ng iyong puso ay masama, no? Suwapang ka naman, madamot ka naman, ano? Tingnan ninyo sa lahat ng ipinatapon sa Babylonia. Sinong ipinatapon ng Diyos doon? Kung inyong mapapansin, napakaganda, ano? Lahat ay kanyang tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tingnan nyo, lahat ay naging bihag sa Babylonia. Lahat ay naging alipin. Lahat ay nagdusa doon. Sinong iniwanan sa Israel? Yung mga mahihirap. Di dinala ng hari. Una, di nila mapapakinabangan, mahirap. Pero, mapansin ninyo, hindi sila ipinatapon, hindi naging bihag, hindi naging alipin ng mga mahihirap na ito. Sapagkat ito, ang mga mahal ng Diyos. Titingnan natin, sila'y mahirap. Pero tingnan nyo, nung ang Diyos ay magparusa, nung ang Diyos ay magbagsak ng parusa sa bayang Israel, sila'y iwan. Ang mga mahihirap, mga pinabayaan, mga orpan, mga balo. Yan ang mga mahal ng Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no, sa ating pagtawag sa Diyos, no, sa ating paglapit sa Panginoong Diyos, no, huwag nating kalimutan ang mga taong mga mahal niya, mga mahihirap, no. Huwag natin silang pabayaan, no, sapagkat minsan mapapansin ninyo na ang mga mahihirap na ito ay may kakayanan silang magdala sa atin sa impyerno. No? Meron silang kakayanan, no? Ang mga mahihirap na ito, meron silang kakayanan na tayo'y dalhin sa impyerno. Kaya mga minamahal na mga kapatid, nawa, magkaroon tayo ng puso sa mga taong nangangailangan, sa mga kapuspalad, sa mga mahihirap, sapagkat pinsan ang mga yan, kaya nila tayong ibulid sa impyerno pag sila'y ating hinamak, pag sila'y ating pinabayaan. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay pupunta sa langit. Kahit napakaganda ng iyong ginawa, gumagawa ng himala, nagpapalayas ng mga demonyo, pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang paray sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinnisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na naghalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. By the blood of Christ, bring us to everlasting. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.